Nako, eto na po, dream match po ito. Naghamon na po si Senator Rodante Marcoleta na opisyal mismo sa mainstream media na hinamon itong si Commodore Tariela at si Carpio at si Prof. Batumbakal. No? Dito po ay pinapatunayan ni Senator Marcoleta na mali ang kanilang pinagsasabi. Dahil po, alam naman natin, ang pinaglalaban ni Senator Marcoleta ay siyang ipinaglalaban din po ng tatlo na magiging kadebate niya. Akala kasi nila, kinokontra sila ni Senator Marcoleta pagdating sa WPS. Pinagbibintaan nilang pro-China si Senator Marcoleta. Ang linaw-linaw ng video eh. Huwag lang puputulin ng mainstream media para maintindihan ng tao. Alam mo, yung hirap sa inyo eh. No? Matapos putulin na panood nyo, tapos doon sa napanood nyo, doon kayo magkokomento, hindi na kayo nahiya. Hindi na kayo nahiya. Ha? Matapos yung mapanood yung putol na video, hindi nyo alam, walang pinagkaiba yun sa nanood ka ng Spider-Man, 1/4 na napanood mo, hinatulan mo. Ang yabang-yabang mo. Di ba? Samantalang hindi mo napanood ng buo yung Spider-Man. Di ba? Buuin mo yung panonood mo para alam mo yung buong konteksto, alam mo yung buong kwento, alam mo kung saan ka makikibagay doon sa sinasabi sa Marcoleta kung may mali o tama. Hindi mo putulin mo, ikakat mo, splice mo sa, kung narinig mo na give up na yan, yun na, tama na. Okay na, decision na. Keyboard warrior na ako. Marcoleta, pro-China ka. Antitindi, ngayon hinahamon kayo. Dumalo ka, Tariela. Dumalo ka, Carpio. Dumalo ka, Prof. Batumbakal. Kapag hindi po kayo, mabibigat tong kalaban niya, Prof to ata ng UP. Hindi ko alam kung Prof UP o ng university yata, hindi ko alam, hindi ko sigurado. Pero mataas to, tong Batumbakal na to. At lalo si Carpio. Alam natin, di ba? Lowest rank si Senator Marcoleta, di ba? Ang isang taong alam ko nagsasabi na mababa ang isang tao, kapag hinamon siya, dapat kokol siya. Yan ang pagkakilala ko sa nagsasabi ng lowest rank. Di ba? Tariela, hinahamon ka ni Senator Rodante Marcoleta, magpakita ka. Patunayan nyo na mali si Senator Rodante Marcoleta sa sambayan ng Pilipino. Patunayan nyo na kayo'y kakampi ng Pilipino sa pamamagitan ng debate. Pag ayaw mo, baka sabihin mo, na duwag. May nagsabi na nga eh. Nung ito ay pinalabas sa TV, may nagsabi na, duwag ka pala Marcoleta, ayaw mo pupuntang KIG. Duwag? Ang dali-dali pumuntang KIG, may pera yan. Pupunta ka lang doon, anong kinaduwag doon? Sino mas duwag? Yung nagkamon ng debate o yung pupunta lang sa KIG? Duwag yung ayaw kumasa. Hindi ko pala sasabing duwag yung tatlong bugok-bugok. Hindi ko pa sasabing kasi hindi pa naman hindi nagkukuli. Pag hindi sila kumasa sa hamon ni Senator Rodante Marcoleta ng debate, isa lang ibig sabihin ito, ayaw nila na may katotohanan malaman ang sambayan ng Pilipino. May tinatago silang sikreto na ayaw malaman ng Pilipino. Ako alam ko na eh. Kung ano yung ayaw malaman nila eh. Gusto nyo sabihin ko na kakaunti rito? Yung ayaw nila malaman, mapapahiya sila dahil noong pa man, yan si Carpio, sabi ni Senator Marcoleta, hindi ako nagkamali yan ang sinabi. Nasa programa na 25 yan, napanood yan, alam niyo yan. Kaya ngayon nagkakanda hunurantado siya kung ano yung pinagsasabi niya. Ito, hinahamon ka ng debate ng mama, Tatlo kayo, sabay-sabay kayo. Kung ayaw nyo, gusto ako na lang eh. Luneta, ako na lang mag-isa, Wala akong dadalhin talaga, wala akong dadalhin. Ni cellphone, wala akong dadalhin. Bibig ko lang dadalhin ko. Tatakpan ko pa isang mata ko, pati tenga ko. Papartidahan ko kayo. Ang layo nyo kay Senator Marcoleta. Yung pinag-uusapan dito, yung relasyon natin sa buong mundo, ganyan ba na, itatanong ko kay Boy Tanda Kay Boy Tanda Tatanong ko sa mga to pati kay Lucifer Tatanong ko dyan kay Boy Lucifer na yan Tatanong ko, ito tanong ko, yung bang ginagawa ni Tariela, tama yon? Talo ka na Talo na siya. Bakit? Hindi lang sa China ang labanan to. Sa buong mundo to. Nakikita ng buong mundo yung paano tayo makipaglaban sa China. Ganyan pala makipaglaban ng mga Pilipino. Di ba? Inaagaw teritoryo nila. Tapos mag-drawing ng karikature. Parang bata. Di ba? Ano solusyon mo, Tariela? Ano solusyon mo? Makipagdebate ka kay Senator Marcoleta para malaman nyo kung ano solusyon nyo. Pahingan po natin kay si Senator Rodante Marcoleta rito kung paano niya hinamon yung tatlong bugok. Ito po. Good afternoon. Sir, baka may comment lang kayo sa sinasabi ni Tariela na sumama daw kayo sa West Philippine Sea. Sumama sa West Philippine Sea, pinapasama. After niyan, sasama siya, pero ito muna. Sa Kalayaan Island Group, sir. Bago yun,
Sabi nyo kay Commodore Tariela, kasama si Justice Carpenter. And, sino ba yung professor ko yun? Patungpakan. Para sa isang friendly debate. Bago po yung pagpunta doon. Para sa ganun maayos natin. Para sa kapakanan ng atin. Oh, para maayos natin, friendly debate si Prof. Batong Bakar, si Justice Carpio, at si Tarela. Pumunta kayong tatlo, panonood ng Sambayan ng Pilipino. Ia-upload ko sa lahat ng social media. Tignan natin yung sagot nyo. Tignan natin kung may pinaglalaban yung siya. Sabi nyo na kayo mahal nyo Pilipino. Ha? Kasi kung mahal nyo talaga Pilipino, ha? Dapat yung mga sinasabi nyo, ilatag nyo sa kanya-kanyang Facebook. May social media tayo, may mainstream media. Ipakita nyo yung mapa o yung ano siya sabi. I-debunk nyo si Senator Marcoleta. Yung papel, with papel, hindi bunganga. Ha? I-debunk nyo. Kung may mapa kayo, ipakita nyo. Bakit kung may mapa kayo, ba't di nyo mapakita sa social media? Ayun, libre, Si Libisti nga sa social media nagpo-post, Di ba? Sila Harry Roque, o sino ba? Yung may mga social media, i-post nyo. Di ba? Salamat, sir. Ito, ibang kuha naman to. Kita-kita muna kami para sa isang friendly debate. Bago po yung pagpunta doon. Para sa ganun maayos natin. Para sa kapakanan ng atin. Salamat, sir. Pahinga natin si Tulpo, ha. Dito sa talatang ito, ginamit niya ang Mateo 20, Matthew 23. Matthew 23:12 to. Na kung saan, kung ikaw ito kasi, maging mahinahong ka, ang ibinababa, tinataas. Ang nagpapakumbaba ay itinataas. Ang nagpapakataas, binababa. Ito ang kinot ni Senator Rapi Tulfo. Pakinggan natin, ha? Isa rin itong magaling, Jesus reminded us that those who exalt themselves will be humbled, while those who humble themselves will be exalted. Tama. Ang nagpapakataas, binababa. Ang nagpapakababa, itinataas. Ganyan. Vice versa. And that the greatest among us must be the servant of all. Lord, remind us that true leadership Makinig kayo, Tarela, Carpio. Ito, Kiko, makinig ka na rin dito sa dito sa senador nyo. about service, quiet, faithful, and rooted in genuine care and love for others. Ipaalala po ninyo sa amin na ang tunay na dangal ay hindi hinahabol, kundi binibigay sa mga marunong magpakumbaba. In moments of uncertainty and tension, Sabihin mo yan kay Kiko. grant us the grace to listen more and speak less, to seek wisdom rather than victory, and to choose integrity over ambition. Grant us clarity of mind and calmness of heart as we go about our work today. Na sa bawat desisyon na aming gagawin, naway maniig ang purong kabutihan, ang paggalang sa isa't isa, at lalong-lalo na ang malasakit sa sambayanan. Ang hirap kasi sa Pilipino, nagbabasa kayo ng Biblia, ang malasakit nyo lang sa sambayan ng Pilipino. Mali. Ang Biblia ginawa hindi lang para sa Pilipino. Ang Biblia ginawa sa tao. Kasama Chino doon, kasama Hapon doon, kasama Amerikano, Indiano, Afrikano, kasama doon. Ang ibig ko sabihin, binabasa nyo yan, dapat naiintindihan nyo. Ibinubulay nyo, ginagawa nyo kahit saan, hindi lang sa sambayan ng Pilipino. Kung yan talata na yan, sinabi nyo, para sa sambayan ng Pilipino lang nyo ginagawa, di nyo ginagawa sa ibang lahi, isa lang ibig sabihin nun. Gusto nyo lang magpapogi sa mga tao dito sa Pilipinas. Wala kayong pakialam sa ibang nasyon. Dito kasi ibang nasyon, mabuti makikipag... ginigira tayo ng China binubomba tayo sige, binubomba tayo. Ano gagawin natin? Makipagsabayan tayo sa kanila. Kahit makipagsabayan ka, sabi nga ni Pinoy Aquino kahit magpiti ka ng ilong, talo tayo Diba? Yun ang sabi ni Pinoy Aquino. Nabubuhay pa siya. Kahit magpiti ka ng ilong tayo sa 3 bilyon yata yung tao doon. Hindi ko lang 3 bilyon. Ilang bilyon tao doon. Piti ka ng ilong sa Pilipinas. Talo tayo Mauubos tayo Ano gagawin natin doon? Magbungangaan? Ikaw, Kiko. Anong gagawin mo, Kiko? Magbungangaan? Ha? Sige, pagpatuloy mo yan. Dito kami kay Senator Rodante Marcoleta kung saan, pati kay Cayetano kung saan, may diplomasya, may magandang dialogo. Hindi katulad nyo, walang katapusang away. Hindi kasi, binubomba kami. O sige, binubomba kayo, gumanti kayo. Mag-warrior kayo. Basta kami, diplomasya, huwag nyo kami pakilaman. Hindi porket nakikipag-diplomasya kami, pro-China na kami. Ang titindi ng mga to. At sa lahat ng ito, naway ang aming mga gawa ay maging karapat-dapat sa inyong gabay,
at biyaya. Keep our hearts steady, O Lord, free from pride, fear, and division. All this we ask in your mighty name. Amen. 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 Concern for Amen. us, the Coast Guard. Pakinggan nyo si Tarela. Pakinggan nyo. Pakinggan nyo yung baluktot niyang pangangatwiran. Pakinggan nyo. At si Kiko, kinakampihan pa yan. Yung baluktot ng pangangatwiran na yan. Tariela, ganito lang kasimple yan eh. Salamat sa iyo ha. Salamat sa iyo ha. Pitatanggol mo mga Pilipino. Alam namin yung malasakit mo para ipagtanggol ang mga Pilipino. Na kami, pitatanggol mo, yung mga lalong Kalayaan Island, yung mga Pilipino doon, pitatanggol mo laban sa China kasi naiintindihan ka namin, yung China galit ka kaya nagdo-drawing ka na caricature. Pero aminin ko sa iyo yung ginawa mo, mali din yun. Mali yung ginagawa ng China, mali din yung ginagawa mo. Ibig sabihin, hindi lang China nang-aasar ka. Ano yun? Gusto mo lamang asar sa China? Walang pinagkaiba sa ganito eh. Nakita mo nag-aaway sa kanto, nagbabatuhan ng bote. Natural yan sa Pilipinas, meron yan, alam niyo yan. Nagbabatuhan ng bote, nagbabatuhan ng mga kung ano-ano. Dami, away na, riot na. Tapos ikaw, ang gagawin mo lang, tuwan-tuwa sa mga Pilipino, akala na asar mo sila. Pakiramdam ng mga Pilipino sa pamamagitan ng pang-aasar na ganon, nakakaganti kayo, nasasatisfy kayo. Hindi nyo alam, oo, naaasar sa inyo yung kalaban nyo kasi gumaganon kayo. Pero yung ibang bansa, pinagtatawanan kayo. Aba, ano ba itong mga Pilipinong ito? Binabasos na nga ng China pero ginaganyang ginagawa. Dapat hindi. Dalawa lang inisip ng ibang nasyon. Dapat girahin yan or diplomasya. Saan ka doon? Alam nga namang girahin, ayoko. Hindi ako papayag, kayo na lang. Ayoko. Kung gusto nyo mauna na, bala ka sa kanyon. Si Boy Tagoy, bala sa kanyon. Di ba? Kung gusto niya. Di ba? Ako ayoko ng gera. Ang gusto ko diplomasya. Gusto nyo diplomasya rin. Parehas tayo katulad ni Senator Rodante Marcoleta. Ayaw nyo, pro-China. Sige nga, sino pro-China? Ito na, pagkatapos ng caricature, pitatawa ng ibang bansa, nakikita. Balita tayo world news tayo Sabi ni Cayetano pitatawa ng ibang bansa. Ay, ganun pala gumanti yung mamang yun. Ganun pala, nangaasar ng caricature, parang bata, di ba? Parang inisip nila, akin lang to sorry ako lang. Ano, isip bata, nangaasar ng caricature, magdodrawing, yung presidente ng China, aasarin. Sige nga, sino sinasabak mo sa alanganin? Di yung mga Pilipino. Tama, mali. It is a concern for all Filipinos. Concern all the Filipino. Kung concern ka sa mga Pilipino, hindi mo aawayin yung China na wala sa lugar. Di ba? Concern ka. Concern ka niya. Paano yung OFW do? Kung api ng mga China yun, concern ka? O concern ka na sa 2028? Tanong ko lang. Sir, kahit magdebate tayo, ito dahil mawalang galang sa'yo sa di kita binabasos ginagalang kita. Hindi kita pinagsalita na masakit Ang sasabihin ko lang sa'yo, sir, magdebate tayong dalawa. Tignan natin, sir. First time na history, isang general yata laban sa vlogger lang Sige, sir. Pag tinalo mo ako, hindi na ako magpapakita sa social media kahit kailan. The ordinary Filipinos reacted in social media. They were disappointed, furious at some point. Because I think, we should really stand up for our rights in the West Philippines. And when you talk about the Kalayaan Island Group, it includes Pag-asa Island. And in Pag-asa Island, there is a community as many as more than 400 Filipinos. So to say to give up means no longer fighting for them. So I've been in Pag-asa a lot of times. I met with the kids, and for me, it's very frustrating hearing a member of the Senate trying to say that this does not concern us all. But these are Filipinos, and this is part of the Philippine territory. And I would like Lagi niya sinasabi, sir, sa amin niya sa Pilipinas, alam namin sa Pilipinas yan. Ang sinasabi ni Senator Rodante Marcoleta, maging mahinahon ka. At yung sinasabi niyang WPS, pakinggan nyo naman kung ano yung KIG. Kung labas siya ng EEZ, atin pa rin yan, sabi ni Senator Marcoleta, doon kayo naliligaw sa setang give up. Napaliwanag ko na yan, yung give up na yan. Di ba? that the Armed Forces of the Philippines and the Philippine Coast Guard will keep on fighting and holding the line for the future of our country.
despite criticisms from the Chinese embassy? Despite the criticism of anyone, whether from any part of our society and any foreign diplomatic missions here in this country. Sir, can we have your reaction to the Baluktot ng Chinese pangatwira. They're asking who really has to say when it comes to the Philippines official staff in the Western Philippines. Is it the PCG or the PFA? Well, again, for the Philippine Coast Guard, we just disclose the operational issues that concern the patrol, for example, or the MDA flight. I don't talk about diplomacy. That is a concern of the Department of Foreign Affairs. I think the Chinese embassy is just confusing and diverting the right issue. The main concern here is the Chinese government has been deploying Chinese maritime militia, China Coast Guard, and PLA Navy warship, and they're bullying ordinary Filipinos. Oh, bullying. Tama yan. Masakit sa amin yan, sir. Tama. Salamat ha. Pinatatanggol nyo kami ha. Salamat sa mga AFP. Salamat sa mga ka-autoridad na pinatatanggol nyo. Lalo sa'yo ha. Salamat sa'yo. O, binubuli tayo ng China. O, ano gagawin mo? Caricature? Ha? Ano gagawin mo? Kung matapang talaga kayo, ano gagawin nyo? Nahamon mo si Seto Marcoleta, pumunta dyan, ibig sabihin matapang ka. Di ba? Indikasyon ng pagiging matapang yon. Naghamon ka ng isang senador na dadalhin mo sa KIG kasama kayo. So, ibig sabihin, matapang kayo. Sabi, matapang ka. Puro-puro ka ng panindigan. O, kung matapang ka, ba't caricature ang inahamon mo sa China? Bakit? Doon lang ba kayo mananalo sa tingin nyo? Ha? Sa paralo kayo sa China sa asaran. Pero sa paningin ng ibang bansa, talo kayo. Sasabihin sa inyo, ano ba yan? Ha? Alam mo sabihin sa kanya ng Israel, ito akin lang to ha. Sasabihin sa kanya ng Israel, pag napanood yan, naku sa amin yan, digmaan yan. Kung sasabihin ng Amerika yan, naku sa amin yan, digmaan yan. Ikaw sir, tanongin kita, saan ka lulugar? Digmaan? O caricature? Naakala mo doon sila naasar? Naakala mo, maaga mo yung WPS, makakakuha kang galunggong sa ginagawa mo? Tingin mo, sir? Tingin mo lang sir, gusto ko lang i-logic sa'yo sir, tanong ko lang sa'yo. Tingin mo, ano kailangan gawin? Ayaw natin ng gera. Alam ko, narinig ko rin sa'yo, ayaw mo ng gera. Walang Pilipino gustong gera. Example ko lang yon. Oh, ano? Ayaw nyo painga si Seton Marcoleta? Ayaw nyo painga si Seton Marcoleta? Doon sa KIG na hindi ko lang kung i-correct nyo ako ha, na maipatala sa UN? Ayaw nyo? Ha? Ibenta nyo na lang yung KIG. Benta nyo lang yan. Kuha nyo ako. Hindi ko sinabing benta yung KIG. Yun ay salita ng isang nangangaral na galit at nangungusap dun sa taong kausap niya para matuto sumunod. Tama, mali. Diba? Ayaw nyo putulin yung puno na yan. Yung puno na yan. Ano nyo? Lagyan yung fertilizer yung puno na yan. Nalalantay. Lagyan mo. Ayaw lagyan. 3 buwan na ayaw lagyan. Lagyan nyo yung puno na yan. Mahal na mahal ko yung puno na yan. Mamahal yan. Nalpisan. Yung puno mahalin. Nalpisan ba tayo? Ano? Yung mga mamahalin puno. Ginagawa pabango. Mahal yan. Lagyan yung fertilizer o nangangayayat. Ayaw pa rin. Ayaw nyo, putulin na yan. I-give up na yan. Narinig ng chismosong ng spokesperson. Pinamalita sa buong Pilipinas. Uy, yung pinakamahal na puno, puputulin ni ano. Hindi pala alam. Ano ko lang pala yun. Saywar ko lang yun. Nasa mga ayaw yung asikasuhin yung puno na yan, putulin na yan, give up na yan. Hindi ko pala gagawin yun kasi mahal ko rin yung puno. Ba't mo sinabi yun? Sinabi ko lang yun para kumilos sila. Di ba ganun yung kay Seton Marcoleta? Yung give up? Ayaw nyo kumilos eh! Diba? Puro kayo, samahan namin Pilipino. Patunayan nyo, mahal nyo Pilipino. Hindi sa pagtatanggol sa kaaway, kundi pagtatanggol sa karapatan bilang maayos na pag-uusap at deep dialogo at para sa batas sa katulad ni Seton Marcoleta. Tama, mali. Fishermen and Ang pagsangayon daw ni Senator Marcoleta na isuko ang kalayaan Group of Islands sa China ay katumbas ng pagsasakripisyo ng kinabukasan ng dandang pamilyang Pilipino. Yan po'y ayon kay Commodore J. Tariela. May exclusive report ang Bombo Radio Cebu. Mariing kinundina ni Commodore J. Tariela, ang tagapagsalita ng West Philippine Sea, ang naging pahayag ni Senador Rolante Marcoleta na isuko ang Kalayaan Group of Islands sa China na anyay katumbas ng pagsasakripisyo sa kinabukasan ng daan-daang Pilipino ang naturang panukala. Mo, pagsasakripisyo, daan-daang Pilipino. Kinakagat niya yung give up. Ay, natindi talaga ng taong ito. Hindi makaunawa. Yan! Pustahan tayo. Never ka nakapagbasa ng Biblia.
Kung nakapagbasa ka man, hindi mo na unawaan. Tsak na tsak ko yan. Pupusta ko pati buhay ko. Dapat niya talaga magkadebate. Matuloy yung debate ni Marcoleta, ni Tarela, ni Carpio, at nung isa pang prof, matuloy. Kung hindi matuloy, tayong tatlo na lang sa kanila ni Luneta. Ako mag-isa, tatlo kayo. Sige. Dali nyo lahat ng cameraman nyo. Dali nyo lahat. Papartidahan ko kayo. Hindi ako magdadala ng kahit ano sa katawan ko. Ito lang ako. Tatakpan ko isang mata ko, pati santay niya ako, tatakpan ko. Bunganga ko lang siyempre, huwag takpan. Tsak na tsak ko. Tatalunin ko yung tatlo na yan. Ito ang pahayag ni Commodore Tariela sa panayam ng Bombo Radio Cebu News Team at kaugnay ng sinabi ni Senador Marcoleta na bukas siyang isuko ang Kalayaan Group of Islands sa China. Ayon kay Tariela, nais niyang tugunan ang isyu hindi mula sa legal na perspektiba kundi mula sa aspeto ng kapakanan ng mga Pilipino. Anya, Lagi na siya sabi yung pakanan ng mga Pilipino. Mahal ko, Pilipino. Dapat ipagtanggol ay sa daang Pilipino. Ang mga Pilipino ay magmamana ng KIG. Laging ganyan. Kung talaga totoo, mahal mo Pilipino, hindi mo aawayin ng China sa maling paraan. mayroong komunidad na binubuo ng mahigit 400 Pilipino sa lugar, kabilang mga batang nag-aaral doon, kaya't hindi umano makatarungang isuko ang isla sa dahilang ito. Akala niya susuko yung isla, wala nagsabi nun, guni-guni mo lang yun na susuko ang isla. Guni-guni niya lang po yun. Huwag kayo maniniwala dyan. Guni-guni niya lang yun. Ito ay nasa labas ng Exclusive Economic Zone. Dagdag pa niya, ang usapin ay hindi lamang dapat ikahon sa teknikal na definisyon sa Exclusive Economic Zone, kundi dapat isaalang-alang ang kinabukasan at karapatan ng mga Pilipinong naninirahan sa nasabing teritoryo. Samantala, inamin ni Commodore Tariela na nakaranas siya ng magkahalong emosyon kaugnay ng mga naging alitan sa pagitan niya at ni Senador Marcoleta sa Senado, gayon din ang anak nitong kongresista sa mababang kapulungan. Anya, nakakaramdam siya ng galit at lungkot dahil para sa kanya, may mga individual na tila nagtataguyod ng interes ng bansang China. Gayon pa man, Akala niya nagtataguyod na, anong tinataguyod ang bandang interes, sir? Hindi ba, sinaway ka lang sa mali mo, nagkakaganyan ka? Dalawa kasi problema eh. Ang problema ngayon, yung WPS talaga. At ang problemang isa, yung sinabi niya na karikature. Yung karikature na ginawa niya, ito aminin ko Tarela, makinig po kayo. Yung ginawa ng China, ginawa mo yan, kaya mo ginawa yan, paliwanag ko kaya mo ginawa yan kasi totoo naman talaga, mali yung ginagawa ng China sa atin. Uminit ang ulo mo bilang isang opisyal ng gobyerno, Uminit ang ulo mo, Ngayon, ginawa mo yan kasi para sa amin din. Gusto mo makipag-asaran. Tama naman eh. Pero maling paraan yung ginamit mo. Nagkarikature ka bilang sa Pangulo nila, tinarget mo. Di ba? Yun lang yun eh. Mali yung China dyan. So ano dapat gawin? Ano dapat gawin? Tinatanong ko nga sila Kiko eh. Pati sila Erwin eh. Pati sila Soto eh. O si Risa eh. Ano dapat yung gawin? Senador kayo eh. Magtindig kayo, maglatag kayo ang dapat gawin. Maliban sa wag na mag-drawing ng caricature. O sige, gusto niyo mag-drawing kayo. Maliban dyan, anong dapat gawin para sa China? O baka gusto niyo gayahin si Senator Marcoleta, makipag-dialogo na maayos. Nakipagkamay na nga yung yung presidente natin kay Xi Jinping eh. Yun ang katibayan na okay na maayos na tayo. Ano na? Pag-usapan na. Pag-usapan na to, ambasador, nakipagpumunta kay Marcoleta, pumunta kay Isko, pumunta kay BBM, pumunta kay Pulong Duterte. Kayo na ba pupunta si Kayo na ba pupunta si Kuang? Kuang ba pang ambasador ng Chinese? Ibig sabihin, gusto na magandang pag-uusap. Nabanggit din ni Senator Marcoleta tungkol sa pangingisdang isda. Anong sagot ng ambasador? Pwede natin pag-usapan. Pwede! Tapos ikaw karikature, awayin mo. Naasar mo nga yung China, natuwa yung Pilipino sa'yo, pero ibang bansa, kengkoy ka. Kengkoy kang tignan. At inilalagay mo yung mga Pilipino sa alanganin. Hindi yung mga nirespeto ko mga taga KIG. Kakalayaan Island, Pag-ibig Island Group. Nirespeto ko mga tao dyan. Ingat kayo. Mahal namin kayo. Pero itong ginagawa ng isa natin, para bantila ang ginagawa, naglalaban ng Filipino-Chinese. Biruin mo, sabihin mo ba naman, ano ba yung sinabi niya? Na traidor daw, pati si Lacson, traidor daw yung mga umaano sa China? Tinuturuan nyo pa kami ng mga Pilipino magalit sa Chinese? Kayo na lang magalit sa mga Chinese, wag kami. Dahil ito stand namin, ito stand ko, mahal na mahal ko Pilipino kaysa sa mga Chinese.
ahati ng WPS pati KIG, katulad ni Senator Marcoleta, yan ang bilin. Yan ang sinasabi sa atin. Ha? Pero ang Chinese, mahal din namin ng Chinese. Hindi lang bilang pagkatao sa pakikipagtao bilang Kristiyano. Mahal din namin Chinese dahil yung trade, yung tourism, yung OFW, yung iba't ibang kalakalan natin, mga economics natin. Ha? Kapitbahay natin yan. Hindi kanya, ginagira tayo ng tubig ng WPS ikaw na lang, Kiko, mag-isa ka. Sinabi ni Tariela na may positibong epekto rin ang kontrobersiya dahil ito ay nagmulat at nagudyok sa libu-libong Pilipino na mas aktibong ipagtanggol ang soberanya ng bansa. But I would like to respond, not on discussing the legal parts of that. Issue ko dito, ang pag-asa na sinasabing labas sa ating exclusive economic zone, merong komunidad dito. Yun tayong mahigit sa 400 kababayan Pilipino rito. May mga bata rito na nag-aaral to give up. Nililiteral niya, ginagalit mo Pilipino, sir huwag naman ganyan. Kahit nasa labas ng ng economic zone ang KIG, may mga bata nag-aaral dito, may mga magulang, may mga pagong, may mga kuneho, mga unggoy, kawawa naman, yung mga baboy, hindi naman mabarbecue, yung mga manok, yung mga puno magaganda, yung mga bulaklak na sunflower na tumutubo sa tuwing init, nasisikatan ng araw, wala na, mawawala na. Yung mga produkto galing KIG, yung mga buko na masasarap inumin, mawawala na. Diba, Kala mo hindi kita huli? Sa technique mo? Sabi ni Cayetano, laos na yang ganyang style. Laos na yan, ganyang style. Mga Pilipino, wag nating kagatin basta-basta. Yung mga tao nagsasabi ng tatamis ng sinasabi. Because it's outside. Hindi ikaw tinutukoy namin, Baka sabihin mong ikaw, bato-bato sa impyerno. Ang tamaan. Dapat lang magalit ka. Exclusive economic zone, ay tila ang pamimigay na rin ng kinabukasan ng mga kababayan nating nakatira dito. Mula rito, And how did Oy, Sir Talela, hindi ikaw tinutukoy ko, Hulaan mo kung sino yon. May tip ako sa'yo kung sino yun. Nagsisimula sa letter T. To take the statement of the good senator, yung sinabi niya na kasi hindi Painggan natin si Cayetano. Painggan There are some natin. gains in the Scarborough. Of course, I hope that they'll gain. Kaya nga ulit-ulitin ko. Pareho stand natin, atin to Yan din, pati si Seto Marcoleta. Yung approach natin ang iba. And tayo, nakakapag-discuss tayo, I will Mukhang sasama si Senator Kiko sa sa debate sa kay Carpio, pati kay Marcoleta. Sir, sama po kayo, sir. Mas maganda 2 versus 3. Oo, sir. Kung hindi nyo kaya yung 3, ako na lang, sir. Kasama mo ako. Ako na lang. Wala naman, sir, ito yung sinasabi kong debate wala naman ako talagang bilang Vlogger lang ako. Senador sila. Wala akong bilang kung ako'y maghahamon ng debate. Alam ko hindi ako pakikinggan ng mga yan. Magamon ako nito, wala ako. Hindi ako pakikinggan ng tatlo na si Carpio, si Tarela. Hindi ako papakinggan para hamunin ko silang maginong debate. Hindi nila papakinggan. Eto ako, mababa lang ako. Vlogger lang ako Hindi ko minamalit ang kapwa vlogger ko, pero ako minamalit ko sarili ko, vlogger lang ako, binababa ko sarili ko, vlogger lang ako. Wala akong bilang sa inyo. Pero, sa kaalaman, sa karunungan, sabihin ko sa inyo, dudurugin ko kayo sa pangangatwiran. agree with you or disagree, you will disagree with me, but I will not call you hypocrite, pro-China, anti-China, anti-Philippines, ganyan. Because precisely, you know, when I was in the Foreign Affairs Department, question ako ng Malaysian, Indonesian, Indonesian more of Painggan nyo kung si Tarela tama ang ginagawa sa ibang bansa. curiosity at Tingnan yung magiging impact sa atin na ibang mundo Vietnamese. Bakit ganito yung strategy? Because nakikinabang sila sa strategy natin pag tayo maingay. But I got the shock of my life. Why? Because when I actually became Foreign Secretary, the funds from the United States for the South China Sea, mas malaki ang nakukuha ng Vietnam kaso sa Pilipinas. Ginera nila ang Vietnam, tinalo sila. Tayo, treaty ally, mas malaki. Ang before the administration of President Duterte, binigyan ng same kind of ship or seacraft ang Taiwan sa Pilipinas. Yung sa kanila may weapon system, may communication system, sa atin walang weapon system. So Mr. President,
what I'm saying is that pareho tayo ng stand. Pareho natin mahal ang Pilipinas. Pareho natin gustong makinabang ang bawat Pilipino, ang anak ng anak ng anak ng anak ng anak natin. You know, President Cory, in her visit to China, actually started the discussion on this. So it's not new, no? So if you have comment, Mr. President, and Hindi, ayaw ni Kiko nun. Ayaw ni Kiko niyan, sir. Ang gusto niya, yung katulad ng kay Tarela. Tanungin mo hanggang saan yung ginagawa nila, hindi nila kaya sagutin yan. Kiko, o sige, palagay natin, Kiko, no? Tama yung ginawa ni Tarela sa caricature, no? Tanungin kita, Kiko, no? Okay lang ba? Kiko, hanggang kailan mo gustong gawin yan? Yung pakikipag-away. Hindi makakasagot yan. 1 bilyong %. Hindi makakasagot yan. Sabihin ko sa iyo, bakit? Ang layunin lang yan, manalo sa 2028. Yung mga kaalyado. Kaya ganyan nagpapapogi sa Pilipinas. Kasi yung Pilipino, sinusuka sila. Kaya yun na nakita nilang paraan na ang Pilipino makabalik sa kanila sa pamamagitan ng pagsisimpatya kuno sa China. Di ba? Tama ako, Maching? Oh. Kung maintindihan kong taken out of context ba siya, kasi talaga namang sinabi niya na parang para ang dating is para wala tayong problema. Sir, media ka pa naman, no? Ano ka, di ko alam kung journalist ka o ano ka, no? Sir, alam mo, putol yung tape, hindi mo napakinggan. Ang pinakinggan mo siguro give up. Give up, 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 give up. Oh, kala nyo naglalag. Di ba? Ganun din sila. Araw-araw papakinggan. Akala nila na paniwala siguro sila, hindi ikaw na paniwala siguro sila na iyon ang sinabi ni Senator Marcoleta at yun talaga. Walang konteksto. Give up na yan. O di tanggalin na natin sa teritoryo natin yung Calayan Island Group o di mapaplat na natin ano yung mga coordinates natin. Tama ba siya dun? Tama yun. Pagalit yun eh. Tama yun. Kung pinagagalitan kayo. Pero, kung opisyal yon at yun na ang desisyon, mali yun. Tama? Pinagagalitan si mga mga AP. Alam nyo ba to? Sabi ni Senator Marcoleta. Eto, alam nyo ba yung EZZ? Wala yung KIG, wala sa loob ng EZZ. Alam nyo ba yan? Di ba, bakit puro patutsada yung Tariela? Bakit ayaw ipatala? Di ba, et cetera, papabilisin ko na lang Ba't ganyan? Pagka ganyan, i-give up na yan. Medyo napapatingin ka sa gilid eh. Masakit sa loob mo yun, sabi na yun. Kumilos ka. Yung building na yan, mahal mo eh. Yung building eh, sa'yo yun eh. Ginastosan mo, kapapatayo mo lang eh. Ayaw asikasuhin. Gibay na yan. Yung ba, gigibain mo? Isang uri lang yun ng yung tao na ninermon. Diba? Ang layo ng mga to. Sabihin ko sa'yo, kay tatlong bugok, madibati ko, bibigyan ko ng rank. Bibigyan ko ng rank kung ilang porsyento. Yung nagsabi ng lowest rank kay Senator Marcoleta, bibigyan kita ng porsyento. 1% ka lang sa akin. Kumpara. Marami ka nalalaman. Pero sa wisdom ko, never ka mananalo sa akin. Sa kaalaman, lamang ka. Kasi matanda ka na at marami ka nabasang libro. Pero sisiguraduhin ko sa'yo, sa reasoning, sa pangangatwiran, at sa wisdom ko, 1% ka lang sa akin, ako 1,000%. Mali din sa statement Kung pwede lang kausapin si Senator Marcoleta, arborin ko, ako na ng debate sa matandang yun eh. percent. Mamili ka ng debate. Anong gusto mong debate? Oxford debate? Anong debate? Friendly debate? O palo sa bala sa ubusan debate? Yung walang rebat. Yung bala sa ubas na debate. Anong gusto mo? Alam mo, Sir Alvin, ang naalala na lang natin yung sinasabi niyang i-give up no? Pero kapag pinanood mo Ang naalala na lang sa atin, i-give up no? Yun sinabi ko sa inyo. Yeah? Hindi nyo kasi binuo yung konteksto, yung video. yung buong clip ng video niyan na ginawa sa commission appointment, Opo. he actually started by attacking me. Kaya ka inaatake kasi, alam nyo bakit, sir? Kasi nga, pinapalabas mo yung caricature. Ayaw nyo tanggapin, mali kayo doon. Kaya nga tatanungin kita tama ba yung ginawa mong caricature? Sumagot ka para marinig ng sambayan ng Pilipino. Na sinasabi niya, ito si Alam mo, sasagot nito, kung sakali, pag tinanong mo sila, tama ba yung ginawa mo? Kasabihin nila, hindi, piglalaban ko mga Pilipino. Hindi yan tanong ko sa'yo. Ang tanong ko sa'yo, yung ginawa mong caricature, tama ba?
Hindi, basta mahal ko Pilipino. WPA sa atin. Ayan ang sagot ng Kiko eh. Hindi makasagot ng diretso eh. Kasi ayaw na nila malaman kung ano tunay na sagot nila sa sambayan ng Pilipino. Bakit? Kasi mapaplastikan sa kanila. Oh. Marunong ka magluto. Marunong ako magluto ng minuto. Marunong ka magtinola. Marunong ako magtinola. Sige, magluto ka. Hindi na alam pala. Yabang lang. Mariela, Di ba? commander ng West Philippine Unang ginisa manok bago sibuyas. Sea Transparency Group, but he is not as transparent as he is. Hindi niya sinasabi sa atin na ang Kalayaan Island Group is outside exclusive economic zone. That's how he started it, no? Inangkor niya yung pangalan ko na I'm not transparent with whatever we do daw in the WPS, and I didn't even explain na labas na to sa exclusive economic zone natin. And then he started by saying, why don't we just give it up, no? So, para sa akin, it's very, hindi mo, parang kulang yung salitang sabihin mong disappointing. Kasi for Senator Marcoleta hearing all these things, ilang beses niya naman na talagang loosely ginagamit ang pangalang Mariela every time na Hindi, ginamit lang yan, sir, yung naglabas ka ng caricature, sir. Huwag mo kami, sir, na every time every time, nung nilabas mo lang yung caricature, sir. Oh. Nagawa siya ng stand when it comes to the West Philippine Sea, no? Ano gusto mong palabasin? Ginagamit pangalan mo para sumikat si Senator Marcoleta? Pakiramdam mo, siguro baka katulad niya si Remulla, ang pakiramdam, yung langaw na nakadapo sa kalabaw, pakiramdam niya, siya na yung lupa na tinatapakan ng kalabaw. Pero nalagpasan ko na siguro yung part na disappointed ako. Nandun ako sa part na nalulungkot na ako. Ano katwiran niya? Nandun na ako sa part na nalulungkot na ako. Nalulungkot ako. Bakit? In the sense na ang daming Pilipinong bumoto dito noong nakaraang eleksyon. Nako! I think Simpatya! Brad, marunong kami sa reasoning. Kahit sa logic, hindi ka para malungkot sa iba na dahil nalulungkot ka, binoto yung isang tao ng Pilipino. No! Walang ganyang damdamin. Simpatya yan sa Pilipino para katibayan na ewan ko kung ano ba't mo ginagawa yan, no? Di ko lang baka tatakbo ka senador, no? Sorry ako yan, panaginip ko yan, sinasabi ko para sa'yo. a lot of people were really disappointed and sad with what he said. Kasi para sa akin, kapag senador ka, dapat ang titindigan mo, karapatan, ang ating mga kababayang Pilipino at ang interest ng ating bansa. Yun naman talaga tinindigan si Senator Marcoleta eh. Interest ng bansa natin eh. Di ba? Yun naman talaga eh. Kinokontra nyo lang ni Kiko. Kinokontra nyo lang. Yun naman talaga eh. Di ba? Ikaw ba, naglabas ka ng caricature sa tingin mo, naninindigan ka sa Pilipino, nilabas mo yun? Ha? Akala kinakampihan ka ng Pilipino? Pag nailabas yan, sumagot kayo ng tama, malalaman ng Pilipino sa sagot nyo. Kaya nga maganda, debate kayo ni Senator Marcoleta. Tatlo kayo. Kung gusto nyo, kasama ako, tatanungin ko sila. Gustong tanungin itong mga to eh. Gusto kong tanungin itong mga to sa harap ng sambayan ng Pilipino. Tatanong ko, tama ba yung ginawa mo na ilabas ang presidente ng caricature na alam nating mali yung China, sa'yo, tama ba mali? Gusto ko masagot ng Pilipino eh. Malaman yung sagot nila eh. Para yung mga Pilipino malaman, ay, hindi pala totoo itong mga to. Okay, hanggang dito lang po tayo. Maraming salamat sa iyo. Hindi kita tinukoy, Tarela, ha? Panaginip ko lang yun, kinuwento ko lang, ha? Ano ka? Panaginip ko lang yun, ha? Hindi ikaw yung pinag-uusapan namin dito. Singit ka ng singit dito sa programa namin. Hindi ka ikaw yun, no? Maraming salamat. Paalam sa inyong lahat.